Makasaysayang araw po, it's showtime! Ang pagsusulat ng kasaysayan ay hindi basta-basta. Matapos ang pangangalap ng mga batis o sources o ang mga dokumento na siyang magiging batayan ng iyong isinusulat na kasaysayan, kinakailangan ng pagsusuri ng batis. Ayon kay Atoy M. Navarro sa kanyang monograph na Ang Bagong Kasaysayan sa Wikang Filipino, Kalikasan, Kaparaanan, Pagsasakasaysayan, dumadaan sa dalawang bahagi ang pagsusuri ng mga batis. Una, ang kritikang panlabas at ikalawa, ang kritikang panloob. Ang kritikang panlabas o kritika ng kapanaligan at katunayan ay ang pagsusuri na may kinalaman sa pagkilala kung tunay o di tunay yung batis. Dito itinatakda ang pinanggalingan, itinatanong kailan ba o saan ito'y sinulat o kailan lumitaw at ang kapaligiran ng may akda. Malayo ba siya o malapit sa mga pangyayari? Maaari mong tingnan ng impormasyon ukol sa may akda kung siya ba ay pribadong tao o publiko. Maaari ring maging espesyalisado ang pagtingin kung may usapin ng pagdududa. Sulat kamay ba ito na may akda batay sa iba pa niyang sulatin? O ang ginamit bang papel ay umiiral na noong mga panahon na iyon? O ang ginamit na wika ay sinasalita na noong mga panahon na iyon? Ayon kay Navarro, kinakailangan ng kaalaman at kasanayan sa mga ganitong pag-aaral at pagsusuri. Kung minsan, kinakailangan ng katulong na disiplina tulad ng agham halimbawa, pagkuha ng carbon dating ng isang nakasulat o di nakasulat na batis. Lahat ng ito upang maipakita na hindi huwad o peke ang batis, kundi tunay, tumpak at tama. Matapos makapasa sa kritikang panlabas, kailangang dumaan naman sa kritikang panloob o kritika ng kapaniwalaan at katotohanan. Ito ay ang pagsusuri na nagtatakda at nagsusuri sa mismong nilalaman ng mapapanaligan at tunay na batis upang tangkaing mapalitaw ang tiyak at tunay na kahulugan nito. Kailangan makita ano ba ang tunay na pakahulugan, maging ng mga nakatagong pakahulugan ng may akda batay sa kanyang kapookan o konteksto. Dito maaaring palitawin kung kapanipaniwala ba mismo ang nilalaman o nakasulat sa batis upang matamo ang katotohanan ng pangkasaysayan. Ito ay upang makita kung ang batis ay maaaring magamit ng walang alinlangan. Isang dokumentong bumagsak sa kritikang panlabas pa lamang ay ang sinasabing tula ni Rizal nung 8 taong gulang pa lamang siya sa aking mga kabata. Ilang beses na binanggit sa tula ang salitang kalayaan, ngayong may sulat si Rizal mismo sa kanyang kapatid na si Pasiano na tila itinatanong ang kahulugan nito nung siya ay mas matanda na. Kailangan ding makita na maaaring genuine na ang dokumento at nagmula sa taong binabanggit, pero hindi totoo ang sinasabi. Batay na rin sa pagkukumpara ng iba pang mga batis, lalo na sa kasaysayan ng ating panahon. Aba, hindi lamang sa mga historiador magagamit ang mga ganitong kasanayan, maging sa ating mga isyong hinaharap araw-araw, sa politika sa bansa, sa mga away sa opisina, upang magkaroon ng mas matalinong mga pasya. Paalala po namin dito sa Showtime, ang kasaysayan po ay hindi basta-basta kwento. Meron po itong metodo: magtanong, mag-imbestiga, magkumpara. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.